Shalom. Shalom Alaikum, my dear brothers and sisters. Dito ngayon tayo sa ating Preaching in the Wilderness series. At ang ating pag-uusapan, ang ating binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa din sa lahat ng Katolikong simbahan sa buong daigdig. At ngayong araw ay unang araw ng Advent season natin. May panibagong cycle ng ating calendar. Kumbaga sa simbahan natin ay ngayon yung pinaka-New Year natin when it comes sa liturgical calendar natin. So, Blessed Advent, mga kapatid. At ang Ebanghelyo natin ngayon na babasahin ay ito yung Ebanghelyo na binabasa ngayon sa lahat ng mga banal na misa sa buong daigdig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 21, mga talata 25 hanggang 28 at saka 34 hanggang 36. Papuri sa iyo, Panginoon. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin sa lupa. Ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat may yanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng ang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo at huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga bagay, sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon ng hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras, lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, since Advent ngayon, ang patuloy na pinag-uusapan ay ang patungkol sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo sa kanyang maluwalhating pagbabalik. At pagdating ng December 16, ang marinig naman natin ng mga pagbasa is yung mga pagbasa patungkol sa una niyang pagdating. Ipinapakita lamang sa atin ng Panginoon at ng simbahan ng Catholic Church na kung gaano katotoo yung unang pagdating ng Panginoong Jesucristo, ay ganun higit lalo ang kanyang muling pagbabalik, mga kapatid. At nakikita natin those previous Sunday, last Sunday, Christ the King. Di ba, nakita natin at narinig natin doon na doon pa lamang sa lumang tipan ay inihula na at nakita na sa vision ni Propeta Daniel yung muling pagbabalik ng Panginoon Jesucristo, yung maluwalhati niyang pagbabalik, yung kanyang pagdating. Kung yun nga lagi nating sinasabi na inaulit-ulit natin kung gaano kahamak o gaano ka-humble yung sa una niyang pagdating, kaya nga hindi siya matanggap-tanggap ng kanyang kababayan, ay
na hindi ba sa sabsaban siya nakatira, dapat sa palasyo kasi hari siya. Pero sa sabsaban siya sa sabsaban siya pinanganak. Ang ipinili niya na manirahan or maipanganak sa isang mahirap na pamilya nung siya ay magkatawang tao, ang ating Panginoong Jesucristo. Yet in the gospel, ngayon sa ebanghelyo, sa kanyang muling pagbabalik or sa kanyang final coming, sa parousia o sa pagdating ng Panginoong Jesucristo para tayo ay hukuman ang lahat ng mga buhay at mga patay, ay makikita natin na siya ay isang maluwalhating hari. Katulad nung sa Daniel 7:13-14, siya ay nakasakay sa mga ulap. And then doon sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8, sinasabi doon na sa pagbalik ng ating Panginoon Jesucristo, makikita ng lahat ng lipi sa balat ng lupa at iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa, sabi niya roon. Kung nung unang pagdating niya ay walang nakakita sa kanya, ang unang nakakita lamang sa kanya ay yung mga pastol, di ba? Mga pastol. Happy Advent, Cedric. Ang mga pastol, ang unang nakakita sa kanila, pinagpahayagan ng anghel. Then, later on, nagkaroon siya ng manifestation ng Epiphany sa mga Magi. Then, nagkaroon siya ng Epiphany. Then, after that, sa kanyang pagbabalik ay hindi na gayon, mga kapatid. Siya ay makikita ng lahat sa balat ng lupa. Iiyak nga raw. Nung nakalipas na linggo, sinabi ko na ang pag-iyak na ito sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesucristo ay iyak ng dalawang uri ng iyak Yung iyak ng kagalakan for us, the believers, na tumanggap sa Panginoong Jesucristo, na naniwala sa Kanya at sa Kanyang pangangaral, at napabilang sa Kanyang simbahan, ay iyak din. Pero sa kagalakan, di ba? Sa kagalakan, unlike nung hindi mga sumasampalataya, ay iiyak sila dahil dun sa katakot at kalungkutan, resentment. Kasi yung supposed na paniwalaan nila ay hindi nila pinaniwalaan. Kaya nga ang buti pa rin ng Panginoon kasi itong matagal na itong ipinapangaral ng mga apostol or ng simbahan, almost 2,000 years na. Kaya nga binanggit doon sa 2 Peter chapter 3 na balang araw lilibakin tayo ng mga tao na hindi sumasampalataya. Lilibakin tayo, pag-uusigin tayo, pag-uwikaan tayo ng masama. Pero pinapaalalahanan tayo doon sa sulat ni San Pedro, sabi niya, huwag ninyo itong pagtakhan mga kapatid sapagkat sa ang 1,000 taon sa Panginoon ay parang isang araw lang. Verse 8, 2 Peter chapter 3 verse 8, at ang 1,000 taon ay parang isang araw lamang. At doon sa verse 9, yung delay pala na bakit ang delay na sinasabi natin sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo is not delay, but a chance for us to repent and return to Him, mga kapatid. Yun pala yung purpose. At napakabuti pa rin ng Panginoon kasi kung titingnan natin, ipinapakita sa Ebanghelyo na prior siya babalik, ay may mga palatandaan na ipinapakita katulad ng binabanggit ngayon. Di ba? Sabi dito, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin, sa lupa at mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong. Yan. Di ba? May mga na-recorded na may mga naririnig sila na ugong na hindi naman kakaiba, na hindi nila maintindihan. Di ba? Meron ng ganun, mga kapatid. And then, masisindak at ang mga bansa, bituin sa lupa at mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong ng sa mga ugong at mga daluyong ng dagat. Yung storm surge, tsunami, yan, yun.
ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad dito sa mga kalawakan. So di ba may idea na tayo niyan? Kasi nagkaroon na ng yung pelikula na yung pelikula ni Bruce Willis at yung boyfriend ng kanyang anak na yung Armageddon, na may nakita ang mga meteorologists na kometa or meteor coming from the galing sa outer space na babagsak sa Earth. So, kinakailangan ay may mag-volunteer na salubungin yaon at pasasabugin nung mga astronaut, yung mga nag-volunteer. At iba-iba ngayon nag-volunteer, kasama doon yung si Bruce Willis at saka yung kanyang boyfriend ng kanyang anak. Then later ay parang sinave ni Bruce Willis yung boyfriend ng kanyang anak at siya na lang yung nag-volunteer kasi parang nagkaroon ng malfunction yung kanilang device para pasabugin yung meteor na babagsak sa Earth. So ang nangyari ay parang nagsakripisyo si Bruce Willis para siya na lang ang magpasabog sa meteor na yun or sa kometa na yun na napakalaki na babagsak sa Earth. So kailangan sumabog siya para ma-fragment, para hindi masyadong magiging malaki yung kanyang devastation na idudulot pag bumagsak sa Earth. So that is why, dito pala binasi ng direktor ng pelikula na yun, na sabi dito, at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad dito na nasa mga kalawakan. You see, magkakaroon ng mga palatandaan. So, napakabuti pa rin ng Panginoon. Yung kanyang muling pagbabalik ay isang grace period niya sa atin. Yung matagal niya, yung delay. Basahin niyo 2 Peter chapter 3, verse 8 to 9. Sapagkat yun pala ang rason, because the Lord is giving us a chance. At dito, yung mga palatandaan, itong mga palatandaan na ito ay pagpapaalaala rin sa atin na babalik ang Panginoong Jesucristo, na kapag nakita na natin itong sign na ito ay palatandaan na siya ay babalik. Kung gaano katotoo yung gaano katotoo yung kanyang unang pagdating, much more mga kapatid, ay ganun din katotoo na siya ay babalik. Kaya nga yung Advent is parang sa termino natin is parang double blade. Ang Advent season is panahon ng ating paghahanda sa una niyang pagdating. Pero of course, dapat masigit nating paghandaan hindi lamang yung pag-alaala or yung pag-commemorate sa una niyang pagdating. Bagkus ay ihanda natin ang sa ating sarili sa ikalawang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Yan yung pinaka-essence ng Advent season, mga kapatid. Hindi lang tayo nakapokus doon sa unang pagdating kasi dumating na yun eh. Ipinapakita lamang sa atin ng simbahan na kung gaano katotoo yung unang pagdating ng Panginoong Jesucristo ay ganun din katotoo na siya ay muling babalik sa atin. At malinaw naman yan na binabanggit sa banal na kasulatan na palagi nating binabanggit, di ba? Yun nga, Daniel chapter 7 verse 13 to 14. And then yung Revelation chapter 1 verse 7 and 8. Maging doon sa Titus chapter 2 verse 13. Maging sa 12 articles of faith natin, sa credo natin mismo, mga kapatid, ay nabanggit din yan na lagi natin inuulit-ulit, He will come again to judge the living and the dead. At yaong pinagbasihan natin ng ating corporal works of mercy na sa Matthew 25 verse 31 to 46, andun din, binabanggit din na sa pagdating ng Panginoon Jesucristo, na sa likod ko ay yung background ng Christ the King. Sa pagbalik ng Panginoon Jesucristo, siya ay maluwalhating hari at hindi na katulad ng dati na kung papaano siya dumating ay napaka-humble, napakahamak, very humble talaga.
Pero sa kanyang pagbabalik it's not anymore. At makikita natin dun sa Matthew 25:31-36, darating siya bilang isang hari, isang maluwalhating hari, at huhukuman niya tayo, mga kapatid. See, yung parang, di ba, nakwento ko na rin ito, na parang katulad nung kwento na ulitin natin, na lagi nating inuulit-ulit, na sinabi ng kwento na isang araw, ang isang binata ay tumalon sa isang malalim na ilog, at siya may tumalon din na isang binata din para iligtas siya. Then, after that, pagkatapos doon na nailigtas na yung binata na yun, ay hindi na sila nagkita, mga kapatid. Then, isang tagpo in another instance, muli sila nagkita, at nung magkita sila ay nasa hukuman na sila. Yung lalaki na niligtas nung isang lalaki, sabi niya doon sa isang lalaki, ay, kilala kita. Sabi niya, naalala mo ba ako? Ako yung niligtas mo. Pero sagot sa kanya ng isang lalaki, sabi niya, noong panahon na yon, ako'y naging tagapagligtas mo. Ngunit dito, ako na yung hukom mo. Kasi ang lalaki pala ay abogado, and then later on, naging kalaunan ay naging judge. At yung lalaki na yon ay may trial because of his crime na ginawa. Sabi niya, I am not anymore your savior, but your just judge in this courtroom. The same with na ang Panginoong Jesucristo sa kanyang unang pagdating ay dumating siya para iligtas tayo. As a matter of fact, yung period from sa unang pagdating niya until now is a period of salvation. Yes. Bakit? Sinasabi sa banal na kasulatan sa 1 Timothy chapter 2 verse 3-4, kalooban ng Diyos ng lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. At sinasabi doon sa 2 Peter chapter 3 verse 9, kaya hindi pa tinutupad ng Panginoon yung kanyang pangako ng kanyang muling pagbabalik, sapagkat binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makapagsisi at magbagong buhay. Sapagkat sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo, He is not anymore our Savior, but a righteous judge. Yun yung basahin. Para yung sinasabi sa Matthew 25:31-46, mga kapatid, ang linaw ko doon. At sinasabi din dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, mga kapatid, na malinaw na sinasabi. Ang sabi dito, mga kapatid, sapagkat, bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Yan. Sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo is a day of reckoning. Is a day of accounting, mga kapatid. Kaya, kung titingnan natin, ang period ngayon, simula nung dumating ang Panginoong Jesucristo, hanggang sa panahon ngayon na naghihintay tayo sa kanyang muling pagbabalik, ay panahon na kung saan ibinibigay ng Panginoon sa atin ang kaligtasan. Kaya nga may simbahan, may mga sakramento ang simbahan, na itong mga sakramento na ito ay makakatulong sa atin para sa ating kaligtasan. Yan, mga kapatid. Kaya ang Adbyento dapat hindi lamang natin titingnan na ang tinitingnan natin ay ang unang pagdating lamang ng Panginoong Jesucristo. We are preparing ourselves para sa darating na Pasko. Pero dapat maalaala natin na ang ipinapakita sa atin ng simbahan na kung gaano katotoo yung unang pagdating ng Panginoong Jesucristo, ay ganun din katotoo na muli siyang babalik at upang hukuman tayo. At upang yung sinasabi sa Romans chapter 8 na sabi niya, ang sabi dito, basahin natin, dito sa Romans chapter 8, mga kapatid.
Verse 18, Romans chapter 8, verse 18, saganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay di mahahambing sa ihahayag na kalwalatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang nilob ng Diyos. Gayon man may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa malulating kalagayan ng mga anak ng Diyos. So you see, so ito mangyayari, ihayag ng Panginoon ang sangnilikha sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Kaya nga, kung mabasahin natin ito sa Matthew 25:31-46, kinasabi doon na sa pagdating ng Panginoong Kristo ay pagbukod-bukurin niya ang mga tao katulad ng pagbukod-bukod ng pastol sa mga kambing at mga tupa. So, kung titingnan natin ang attitude, mga kapatid, kaya tingnan mo, malalaman mo sa attitude mo kung kambing ka ba o tupa. Baka sa pagdating ng Panginoong Kristo ay mapasama ka doon sa mga grupo ng mga kambing. Masakit yun, di ba? Alam niyo yung mga tupa? Alam niyo ba ang mga tupa? Ang mga tupa ay kilala ang tinig ng kanyang Panginoon sa John chapter 10. At ang mga tupa ay nakikinig sa kanilang pastol. At ang mga tupa ay sumusunod sa kanilang pastol. So you see, alam natin na ang Panginoong Kristo ay itinatag niya ang kanyang simbahan at ipinagkatiwala niya ang otoridad kay San Pedro at muli niya itong pinagtibay bago siya umakyat sa langit. Doon sa John 21:15-19, ipinagkatiwala niya ang pamamahala ng mga tupa sa kay San Pedro. So therefore, since si San Pedro ay pinagkatiwalaan lamang ng kawan ng Panginoon, he need to take care of it, and then nung pagkawala niya, kinakailangan isalin niya rin ang otoridad sa susunod sa kanya para patuloy na mapangalagaan ang kawan. Kaya nga sinasabi sa John chapter 10 verse 16 na ang Panginoong Kristo ay may mga atupa pa na nasa labas ng kawang iyon, na sinasabi na kailangan niya ring alagaan upang maging isa ang kawan at isa ang pastol. Yan mga kapatid, hindi sinasabi na magkakaroon pa ng panibagong kawan or panibagong pastol. Isang kawan lang. Yung dati na kawan, hindi panibagong kawan. So yan. So yung tupa, kaya madidetermine mo na pagdating sa paghukom, malalaman mo kung saan ka banda mapapabilang. Sa tupa ba ako or sa kambing? Alam natin yan sa sarili natin by now, mga kapatid. So, the period, ang panahon kung saan matagal hindi pa dumarating ang Panginoon, ay panahon na pwede pa natin baguhin ang ating mga sarili, mga kapatid. Sapagkat sa pagharap natin sa hukuman ng Panginoon, sa kanyang final coming, tayo ay hatulan ayon sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. At kung pagbukod-bukurin man ng Panginoon, tayo ay mapababilang nawa sa kanyang mga tupa, sa kanyang kawan, at hindi sa mga kambing, mga kapatid. So, ano ba yung ugali mo ngayon? Ugaling kambing ka ba or ugaling tupa? So, kung sa tingin mo ugaling kambing ka, then strive and pray to the Lord, Lord, give me the grace na magiging katulad ako ng tupa. Ang tupa ay nakikinig sa iyong tinig. Ang tupa ay sumusunod sa kanyang pastol, ang Panginoong Kristo. Ang pastol na tinutukoy din ay ang pastol na ipinagkatiwalaan ng Panginoong Kristo si San Pedro at ang kanyang mga successors. At sinasabi nga doon sa John chapter 10 verse 16, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin, mga kapatid. So, kaya mga kapatid, sa Adbyento na ito nawa, ang pagnilayan lamang natin ay
isipin natin na kung gaano katotoo na tinupad ng Panginoong Jesucristo yung kanyang pangako sa unang pagdating ng tagapagligtas. Ganon din, ang Panginoong Jesucristo ay tutuparin niya ang kanyang pangako na muli siyang babalik sa atin. Kaya nga, ang hinabilin niya sa atin dito sa Ebanghelyo na huwag daw tayo magumon sa mga, sabi dito, mag-ingat kayo. Itong paalalang final na na paalaala niya sa atin, mag-ingat kayo. That is why as we wait the Lord Jesus Christ on His final coming, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon ng di inaasahan. Mga kapatid, ng tao sa buong daigdig, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. So maybe that is by now, mga kapatid. Maraming salamat and may God bless us. Sa Adbyento na ito, ihanda natin ang ating sarili, hindi lamang para sa paggunita ng Kapaskuhan, ang unang pagdating ng Panginoon Kristo, ang kanyang kapanganakan, kundi ihanda natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sa kanyang muling pagbabalik. May God bless us, keep us safe and sound, at nawa patuloy tayo makasunod sa kanyang kalooban. Maraming salamat po sa mga nag-likes, 1,100,000. Sana 1,100,000 din yung talagang nanood sa atin. And then yung mga nag-share, 12, yung mga nag-comment, at yung mga nag-tap ng screen. Ang Diyos na mabuti, ang siya nawang magpala at mag-ingat sa atin, kasama ng ating mga mahal sa buhay, ang ating mga ari-arian, at lahat ng mga taong may kaugnayan sa atin. Amen. Shalom, that is by now, mga kapatid.